Sabi ng Bible, do not forget the goodness of the Lord. Pinagdarasal ko na kung ano man ang problema mo ngayon, yan na. Kung ano man yung problema mo ngayon, ito na ang maging karanasan at tulad ng bulag sa Ebanghelyo. May problema ko ngayon, bukas makalawa. Alam ko, malalampasan ko na ito. Just imagine kung gaano katindi yung burden na maaalis sa shoulder natin kung ang lahat ay pagkakatiwala natin sa Diyos natin. Lord, gagawin ko ang makakaya ko, pero bahala ka na. Kung magiging totoo lamang tayo sa mga salitang yan, Lord, ikaw na ang bahala. Ha? Pag ganun kasi, may mangyari namang mga problema. Alam mo, backup mo siya. Pwede siyang gumawa ng biyaya kahit sa mga darating na problema. Hindi mo kontrolado ang lahat ng bagay, pero kontrolado niya. Hindi mo nakikita ang lahat, kita niya. At yon ang mas mahalaga. So imagine, yung magiging saya mo, kahit na may dumating pang mga problema, kasi bahala siya. Just imagine, kung gaano katindi yung burden na maaalis sa shoulder natin, kung ang lahat ay pagkakatiwala natin sa Diyos natin. Lord, gagawin ko ang makakaya ko, pero bahala ka na. Kung magiging totoo lamang tayo sa mga salitang yan, Lord, ikaw na ang bahala. Ha? Pag ganun kasi, may mangyari namang mga problema. Alam mo, backup mo siya. Pwede siyang gumawa ng biyaya kahit sa mga darating na problema. Hindi mo kontrolado ang lahat ng bagay, pero kontrolado niya. Hindi mo nakikita ang lahat, kita niya. At yon ang mas mahalaga. So imagine, yung magiging saya mo, kahit na may dumating pang mga problema, kasi bahala siya. Not just that, kapag tayo mapagkumbaba, hindi mo lamang mararamdaman ang pagmamahal at guidance ng Panginoon Kaya ka sasaya. Magiging mababaw rin ang kaligayahan mo. Kapag mapagkumbaba ka, makikita mo ang mga biyaya niya na hindi mo na kinakailangan gumasta ng malaking pera, pumunta ng kung saan-saan. Okay yung mga yan. Pero sabi nga natin kanina, there is certainly more than money can bring and can give us. Basta, maging totoong children lamang tayo of God. Nakalulungkot at nakakaawa yung mga taong ang kaligayahan, kinakailangan mong gumasta ng maraming pera. Hindi masama yan. Pero, kapag hindi ka na sumasaya sa mga simpleng bagay, there's something wrong with you. Sapagkat ang Diyos, pinasaya tayo mula noon hanggang ngayon sa pagiging simple lamang niya. Kung hindi natin yun nakikita at hanggang ngayon di natin nakikita ang Panginoon sa banal na ostya, there's something wrong with us. Masyado na tayong mataas. Hindi tayo sasaya ng ganyan. Magiging high maintenance tayo pag ganyan. Magiging malungkot tayo kung ganyan. Kahit pamaranasan natin ang karangayaan, kasikatan, kapangyarihan at kayamanan. Greatness recognizes greatness. Kapatid, maging mapagkumbaba para maisip mo, pwede ka rin palang maging dakila sa mga simpleng mabubuting paggawa. Kapatid, kapag ikay naging mapagkumbaba, makikita mo, may mga tao sa pamilya mo na dadakilain mo. Hindi nyo kinakailangan maging mayaman, maging sikat. Basta't mayroon lang kahit isa na nagsasakripisyo para sa inyo, dakila, great family ang meron kayo. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito. Pagpapatawad ang isa sa mga turo ni Kristo na madalas niyang sinasabi sa mga tao. Sapagkat kung tayo daw ay nagpapatawad, patatawarin din niya tayo. Pero kapag hindi tayo nagpatawad, hindi rin niya tayo patatawarin. Sabi po ng ilang psychologist, yung anger daw is just a secondary emotion. Ang ibig sabihin nun, kapag tayo nasaktan, yun yung una nating nararamdaman. Tayo ay nasaktan. Tayo ay na-hurt. There is pain. Yung anger daw is just a secondary emotion to cover that pain, to cope up with that hurt. So parang defense mechanism. Now, humingi man ng tawad sa atin o hindi, yung taong nag-aasala sa atin, either way, para maka-cope up lang tayo sa pain at sa hurt, we choose to stay angry. At yun po ang mali. Yun ang mali. Kasi kapag nagkakaganon, mas nananatili yung pain, mas nananatili yung hurt, at ang resulta, anger. Doon na nagiging mali. Walang masama sa magalit Pero yung alagaan mo, susugan mo,
panatilihin mo, doon na nagkakasala ang tao. So nasa choice talaga natin eh. Yung pagtatanim ng galit, ito ay activity ng ating isip. Kasi yung masaktan tayo tulad ng ibang sakit o pain, mawawala at mawawala eh. O sino ba dito ang namatayan na ng taong pinakamamahal niya? Napakasakit nun. Pero nawawala din naman at nababawasan paglipas ng panahon. So ganun din yung pain ng ginawa sa ating kasalanan. Mawawala yan. Or at least, kahit pa paano mababawasan o gagaan. Pero kapag we willingly choose na panatilihin at alagaan pa yung pain na yan, again, magre-result to full-blown anger yan. And so the painful truth is, tama, sinaktan tayo ng ibang tao. Pero ang patuloy na sumasakit at nananakit sa ating sarili ay tayo mismo. Sabi nga, the first victim of unforgiveness is not the one needing or asking forgiveness, but we who refuse forgiveness. Kaya po kapag sinasabi ng Panginoon na tayo magpatawad, wag po nating iisipin that He is being inconsiderate on His part. Ang totoo, iniisip ng Panginoon ang ating pakanan sapagkat ayaw niyang mamatay tayo sa ating sariling lason. That is true. Kasi ang pagtatanim ng galit ay parang paghahanda, pagtitimpla ng lason na gusto nating ipainom sa nakakasala sa atin. Pero alam nating mali eh. May takot din naman tayo sa Panginoon eh. So hindi natin ipaiinom. Pero imbis na ating itapon, tayong umiinom. O di ba katangahan yon? Hindi, ikaw na ngayon nasaktan eh. Di ba? Ikaw pa ba ang pipili araw-araw na patuloy kang masaktan? Sabihin mo sa sarili mo, huwag kang tanga. Magpatawad ka. Yung pagtatanim ng galit ay activity ng isip. Yung pag-aalis ng galit, activity rin niya ng isip. So kung nararamdaman mong hindi ka pa handa, basta willingly choose to forgive hanggang sa makapagpatawad ka na ng lubusan. Alisin mo yung galit at wag na wag kang gaganti. Yun ang wag na wag mong gagawin. Sapagkat walang maidadagdag sa iyo, may maibabawas pa ng malaki. Kaya nga diba, madalas ang sinasabi natin sa mga nagawa ng kasalanan na may katuwiran, do not stoop down to their level. Huwag kang bababa sa level nila. Kasi yung nakagawa sa iyo ng kasalanan, ng mali, yun talaga ang bumababa ang level. So huwag kang gaganti sapagkat kapag gumanti ka, bumababa ka sa level nila. Huwag kang mag-alala, hindi naman natutulog din ang Diyos. Siya ang gaganti para sa iyo kung kinakailangan gumanti. Yun naman din ang kanyang sinabi. Baka kasi kapag tayo mismo ang gumaganti, sabihin ng Panginoon, ikaw na. Pero pag siya, alam natin na ang kanyang ganti ay makatarungan at mararamdaman talaga ng sa atin ay nagkasala. Sabi ng Panginoon, ibababa niya ang mga nagmamataas. Ito yung mga gumagawa sa atin ng pagkakasala, lalong-lalo na yung mga hindi humihingi ng tawad. At itataas na yung mga nagpapakumbaba. At ito, yung kahit may katwiran ka, kahit nasa tama ka, hindi ka gaganti at pipiliin mo pa rin magpatawad. Yes, kung kinakailangan ihabla, kung kinakailangan idemanda mo, ihabla mo. Pero wag mo gawin yung ikaw ay gumanti. Alisin mo yung galit sa puso. At kapag nagkaganon, tataas ka sa mata ng iba, lalong-lalo na sa mata ng Panginoon. Kasi mas natutulad ka sa Kanya. Siya naman ang may sabi nun na kapag tayo'y nagpapatawad, tayo mas nagiging tunay na mga anak ng Diyos. Tayo ay mas nakakatulad ng Diyos. At kapag tayo nga po ay nagpapatawad, hindi lamang sa inaalis natin ang galit sa puso natin na siyang pwedeng mas magpahirap pa sa atin, kundi mas mararamdaman natin at mas nagkakaroon tayo ng karapatan na tumawag sa Diyos bilang Ama natin. Sinong anak? Yung talagang mapagmahal na anak, ha?
ang hindi matutuwa kapag nakikita niya ngumingiti ang kanyang ama o ina. Tapos alam niya na siya ang dahilan ng pagngiti, pagtawa nila. Narinig po natin sa ating mabuting balita ang sinabi ng ama patungkol sa kanyang anak. Ikaw ang minamahal kong anak. Ikaw ay lubos kong kinalulugdan. Indeed, there are many other things that please God. Marami pang ibang mga bagay na kinalulugdan ng Diyos. Pero, ibang lugod ang naibigay ni Jesus sa Diyos. By the way, pag sinabing kinalulugdan, kinatutuwaan, kinatutuwaang pagmasdan, ganon kapag ang isang bagay o isang tao ay pleasing, kalugod-lugod. Kasi may magandang pinapakita. Gusto mo lagi siyang nakikita. Gusto mo lagi siyang pinagmamasdan. Pleasing in your eyes. Pleasing si Jesus in God's eyes. Bakit? Ano bang ginawa niya? Partikular ba siya sa itsura niya? No! Hindi nga siya partikular sa tutulugan niya. Ang mga ibon ay may mga nest, ang mga sunggubat ay may mga lungga, pero ang anak ng tayo wala mang lamang mapagpahingahan. Meron ba siyang kayamanan? Hindi nga siya sumisingil sa kanyang mga ginagawang himala at kapapalagan. Meron ba siyang makasariling pangarap sa buhay? Ang pangarap niya ay para sa iba, para sa kapwa. So wala siya ng lahat ng mga means sa standard ng mundo upang maging masaya. Pero masaya siya. Bakit? Kasi nabibigyan niya ng lugod ng saya ang ama. Sinong anak? Yung talagang mapagmahal na anak, ang hindi matutuwa kapag nakikita niya ngumingiti ang kanyang ama o ina. Tapos alam niya na siya ang dahilan ng pagngiti, pagtawa nila. Ganon si Jesus. Masaya siya kasi nabibigyan niya ng kaligayahan ang ama. Kaya nga ang sabi niya, doing my Father's will is the food that sustains me. Na para bang ang kailangan ko sa buhay ko, mawala ng lahat, wag lang ito. Ang bumubuhay sa akin, ang nagsusustain sa akin, ang nagpapasaya sa akin, ang bumubuo ng araw maging ng buhay ko, ay ang gawin ang kalooban ng tatay ng ama ko. I-connecta natin nung mamatay siya. O di ba noon sabi niya, it is accomplished. It is finished. Ano yung accomplished? Ano yung finished? Nagawa ko punto por punto kung ano ang kalooban ng ama ko. Kaya sa kabila ng mga nangyayari ngayon, sa kabila ng ako'y nakapako sa krus, sa kabila ng pinagmumuran niyo ko, inaalipusta niyo ko, sa kabila ng mga mabubuting ginawa ko sa inyo, sa kabila ng mamamatay ako bilang naging totoong tao, masaya ako. Kasi nabigyan ko ng kaluguran, ng kasiyahan ang tatay ko. Simple lang ang ginawa niya. At ganun din ang dapat na gawin natin. Ilan kaya sa atin ang nabubuhay ngayon at mabubuhay pa hanggang sa mamatay ang hindi makararamdam ng tunay na saya. Sapagkat ang pirmis nating binibigyan ng kaligayahan, so ito rin ang nagdidikta sa ating paraan ng pagkakamit ng kaligayahan. Ang pirmis nating binibigyan ng kaligayahan ay ang ating sarili na nakabatay naman sa kaligayahan ng iba. Di ba't ironic yun? Gusto mong maging masaya pero parang ang kaligayahan hinahanap mo at pinupursu mo ay nakasalalay sa ligaya ng ibang tao. Sige nga, bakit ka nagpapaganda? Bakit ka nagpapagwapo? Yun yung paraan para maging masaya. O hindi nga ba't dahil sa sasabihin ng iba? Bakit ka nagpapayaman? O hindi nga ba't para sa social status na ibibigay sa iyo ng iba? Bakit ka nagsisikap maabot ang iyong mga pangarap? O hindi nga ba't para na rin sa iba? Kapag puro iba, kapag puro sarili, I don't think magiging tunay tayong masaya. In the first place, in pleasing others, you cannot please everyone. Biruin mo, ang dami mong ginawa sa katawan mo, ang dami mong masasarap na pagkain na iniwasan, tiniis na hindi matikman.
para ma-maintain lang ang figure ng iyong katawan. Ang dami mong isinakripisya para sa negosyo, para sa trabaho, para sa pamilya mo. Maabot mo lang din ang pangarap mo, pero pag ito'y hindi tiningnan, hindi pinuri, hindi in-affirm, hindi pinahalaga ng tao, hindi ka magiging masaya. Kaya ako sinabi na simple lang na maging masaya. At yun ay upang ang gawin natin ay ang kalooban ng Ama. Doon tayo magiging masaya. Hindi aksidente na nang magkatawang taong Diyos na si Jesus ay pinili niya maging mahirap lang. Kaya ipinanganak siya sa sabi-saban lang upang ipakita sa atin, simple lang. Hindi mo kinakailangan maging mayaman. Hindi mo kinakailangan maging napakatalino. Hindi mo kinakailangan maging napakamakapangyarihan upang ikaw ay maging masaya. Magpakatao ka lang, magpakabuti ka. Gawin mo ang kalooban ng lumikha sa iyo at magiging masaya ka ng totoo. Yes, kung minsan mahirap gawin ang kalooban ng Diyos, mahirap magpakabuti. But come to think of it, we are made for this. We are made that way. Nilikha tayo ng Diyos na mabuti. Kaya dapat maging simple lang ang maging pagpapakabuti. Pagpapakatao, ginagawa lang talaga natin komplikado. Nilikha tayong kalugod-lugod ng Diyos. Pero anong ginawa ng tao? Ginawa natin komplikado. Ang sabi naman ng Diyos, malinaw na malinaw, pwede mong kainin ng lahat, wag lang yung bunga niyan. Kapag ginawang komplikado ng tao, bakit lahat pwede kainin? Ito hindi. Ay, hindi pwede. Dapat kainin ko rin yan. Dapat matikmatingman ko rin yan. O diba? Simple lang naman. Mahalin mo ang asawa mo, maging faithful ka. Hindi naman siya mapagmahal sa akin. Ganito siya, ganun siya. Maging marespeto ka, igalang mo ang iyong ama at ina. Kapatid mo, wag mong ituring na iba. Napakasimple niyan. Ang dami-dami nating ginagawang dahilan upang makatungtong tayo sa kasalanan. Ginagawa din naman ng iba. Pwede na yan. Hindi na kasalanan na yan. Kaya sa halip na ma-maintain natin na tayo'y malinis, na tayo ay mabuti, na tayo ay masaya, sinisira, binababoy, at pinarurumi tayo ng pagkakasala. Kapatid, again, simple lang upang tayo maging masaya. Gawin natin ang kalooban ng Ama. Maging mabuti lang, magiging masaya ka. Di ba sinasabi natin, kasabihan yung, walang taong mapagbigay ang namatay ng dilat ang matao mahirap. Kasi pinagpapala ng Diyos sa mga taong mapagbigay. Totoo yan. Pero pwede na natin sabihin, walang taong mabait ang namatay ng mapait. I mean, malungkot. May pagsisisi. May galit, may inggit. Walang ganong mabait na namatay. Lahat ng mabait nabubuhay at masayang namamatay. So yun sana ang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito. Pamiting gawing komplikado ang buhay. Maging mabait ako at magiging masaya ako. Di ba, ganun din naman ang prayer natin para sa kapwa natin, lalo na para sa mga taong sa atin ay mahalaga. Kapag tapos ng communion at nagbe-bless ako, di ba, naghahawak-hawak pa kayo ng kamay, lalong-lalo na mga mag-asawa, magkakapatid, mag-ina, mag-ama, sigurado ko, hindi naman kayo nagdarasal na, sana manatiling gwapo at maganda itong asawa ko. Sana maging kilala balang araw itong anak ko. Sana yumaman itong... Hindi. Sigurado ko kung nagdarasal man kayo, kapag birthday ninyo, kapag bagong taon, kapag Pasko, kung nagdarasal kayo ng material na bagay, lalo na pag nagsisimba kayo, sigurado ko, ang unang-una, o kung hindi man nauna, ay pilit na inihahabol ninyo, Lord, pero sana higit sa lahat, maging maayos ang pamilya ko. Ibig sabihin, maging faithful yung asawa ko lagi sa akin. Ibig sabihin, maging masunod rin yung mga anak ko, marespeto sa akin. Ibig sabihin, magmahalan ang mga anak ko. Ibig sabihin, maging okay kami ng nanay ko, ng tatay ko, ang mga magulang ko, magmahalan ng totoo, maging okay kami ng kapatid ko. O diba? Yun yung pinagdarasal ninyo. Ang maging mabuting tao, ang mahal niyo. Ngayon, di man maging mabuti yung asawa, sorry.
di man maging mabuti yung isang miyembro ng pamilya, sorry to hear that, sorry to know that. Pero ikaw manatili kang mabuti. Huwag mong gagantihan ng masama. I mean, hindi niya iniaasikaso ang mga anak mo, pati ikaw gano'n na rin. I mean, nagmamataas siya na kapatid mo, pati ikaw magmamataas na rin. Mabawasan man ang pamilya dahil sa pagiging masama niya, dahil sa pagiging hindi mabuti niya, hindi man maiwasan yon, manatili na lamang na intact yung natitira at mananatiling intact yung natitira kung magpapakabuti ka at yung iba. Sabi ng Diyos patungkol sa ating Panginoong Jesus, lubos kitang kinalulugdan. Ang ibig sabihin, again, ang kinalulugdan, gusto niyang nakikita. So, ibig sabihin, walang moment sa buhay ni Jesus na hindi siya tinitingnan ng tatay ng Diyos Ama. Ganon din ang ginamit para kay Elizabeth at Zacarias, kapwa sila kalugod-lugod sa Diyos. Ganon din ang ginamit na description kay Mama Mary. Siya'y kalugod-lugod sa Diyos. Ibig sabihin, lagi silang tinitingnan ng Diyos. Kasi sa kabila ng mga pangit na nangyayari sa buhay nila, sa kabila ng mga pangit na sinabi tungkol sa kanila o ginawa sa kanila, nanatili silang nagmamahal sa Kanya at sa isa't isa. Kaya naman na-bless sila. Kasi hindi po pwedeng nagpapakabuti ka, merong moments sa buhay mo na hindi ka titigan ng Diyos. Wala. Sa Bible, ang sinasabing, God turns away His face from the proud men, yung mga taong gumagawa ng kasalanan, yung mga taong mayabang, yun, inaalis niya yung tingin niya. Pero sa taong nagpapakabuti, nagpapakabuting asawa ka, magulang, kapatid, lahat ng nangyayari sa iyo, alam ng Diyos. Kaya hindi pwedeng hindi Kanya tulungan kung kinakailangan mo man ng tulong niya. Ito sana mga kapatid ang ating pagdasal sa ating banal na misa upang tunay nga tayong maging masaya. Tandaan po natin ha, kapag tayo ipinagdarasal, ibig sabihin may concern sa atin o baka nga tayo ay higit pa sa concern, minamahal. Kaya po, lalo na sa mga kasama natin sa live stream o kahit yung mga nagsisimba dito, kung minsan hindi naman kayo nagpamisa, tapos narinig mo bigla yung pangalan mo na binasa sa pamisa, hindi naman ikaw yung nagpamisa. Sana mangiti ka kahit paano at ma-inspire ka as may taong nag-aalala para sa kalalagayan mo. May taong may concern para sa kabutihan mo. Not just that, kapag tayo ay nagdarasal sa Diyos, ibig sabihin, we want the best for this particular person. Kasi whenever we pray for someone, it's like telling God, Lord, you know how much I love this person. Ikaw na po sana ang bahala sa kanya, O Panginoon. Ibigay mo sa kanya yung hindi ko kayang ibigay. Ibigay mo sa kanya ang the best para sa kanyang mga pangangailangan sa buhay. Di ba napakasarap isipin nun? And even better, Jesus, God is decided to give us what is best. Sa mga asawa, nalaki na ng pagtitiis sa kanyang asawa. Sa magulang, na ang laki na ng pagtitiis sa mga anak niya. Sa anak, na ang laki na ng pagtitiis sa mga magulang niya. Sa magulang, sa asawa, sa anak, sa kapatid, na lagi na lang siyang nag-a-adjust, may napakalaki at lagi na lang siyang nag-a-adjust para sa mga mahal niya. Para sa lahat to, sana makita mo yung sakripisyo nila sa kabila ng ganyan ka. Maawa ka sana kasi may sariling buhay din sila. In most cases, may sarili din silang pamilya. So wag mong naisin na ang lahat ng panahon at mundo sa iyo lang. Isipin mo rin ang kanilang kapakanan. Pagdasal po natin ang mga taong ganito na magising sa katotohanan, sa konteksto ng ating mundo, sa konteksto ng ating bayan, sa konteksto ng ating mga relasyong iniingatan o sinasalba sa pagkasira o pagkawasak ng tuluyan. Magbigay nawa ng parte ang bawat membro, ang bawat tao, sapagkat hindi magkakaroon ng tunay na pagkakaisa kung hindi lahat
ay magbibigay ng parte nila. May bashers ka ba? Yung pirmis na may naipipinta sa iyo. Yung kahit anong sabihin o gawin mo, ay may nasasabi against sa iyo. Well, hindi ka nag-iisa sapagkat marami ding bashers si Kristo. In fact, sa 3 taon lamang, yun lamang ang kunin natin ng kanyang public ministry, hindi na mabilang yung mga instances na na-criticize siya, na na-bash siya. Na-bash siya nung unang mangaral siya. Sino ba yan? Hindi ba anak ni Maria yan? Ang mga kapatid niya ay nandi dito, di ba? Bashing yon. Sapagkat nilalait nila ang Panginoon. I'm sure na-bash siya nang tawagin niya at piliin niya ang mga alagad niya. Lalo pat may mga ilan sa mga alagad niya ang questionable naman ang karakter talaga. Binash siya at pagkatapos nun ay nagpatuloy uli siya. Ganon sana. Masaktan man tayo, malungkot man tayo, laban uli. Gawin pa rin natin ang ating mga mabuting ginagawa. Huwag tayong tumigil dahil lamang may mga bashers sa buhay natin. Tandaan po natin na ang pangbabash, katulad ng slander o paninirang puri, ay isa sa mga primary weapons ng demonyo upang i-stop tayo sa ating mga mabubuting ginagawa at sinasabi bilang Kristiyano. Ngayon, kung mag-stop tayo, kung magpapa-apekto tayo, kung hihinto tayo sa ating mga mabubuting ginagawa, so sino ang panalo? E di ang diablo. Sino ang talo? E di tayo. Kaya sana tulad ni Kristo, tayong masyadong paapekto. Pero isang malaking paalala ito, siguraduhin po natin na nasa tama tayo. Siguraduhin natin ang ating mga ginagawa at sinasabi ay makatuwiran, mabuting talaga. Tansyahin mo kung yung mga bashers mo ay mga agents talaga ng demonyo. Baka naman agents ni Lord ang mga ito. Yes! I believe hindi lahat ng pangbabash ay masama. And I believe kung may mga pinapadala ang diablo upang i-bash tayo sa paraang negatibo, may pinapadala din naman si Lord ng mga tao sa buhay natin upang i-bash tayo sa paraang positibo. Baka padala ito ng Diyos upang itama tayo. Paano ba natin masisigurado na ang pambabash o kritisismo na na-receive natin ay galing sa Diyos at di sa diablo? Una, kapag ang concentration ng bashing ay sa pagkakasala na nagawa natin at hindi sa pagkatao natin. Kapag ang hinuhusgahan ng pangbabash ay hindi tayo, hindi ang karakter natin, kundi yung kasalanang nagawa na. Kapag ang nade-degrade sa criticism o sa bashing ay hindi yung pagkatao natin, kundi yung kasalanang ginawa natin. Natatandaan ko nung ako'y ma-assign sa isang parokya, mayroong isang tao doon. Siya lang naman, bukod tangi. Daming nasasabi sa mga ginagawa ko. Lalong-lalo na kapag nagsisermon ako, nagbabago-bago pa yung boses ko. Pati ba naman yun, ay style ko yun. Siya lang naman, tanging siya lang naman. At pakiramdam ko sa kanya, malayo ang loob niya. Pag ako'y kausap niya, parang hindi totoong tao yung kausap ko. I mean, napaplastikan ako. Pero alam po ba ninyo, unfazed lang ako. Ibig sabihin, steady lang. Hindi ko alintana. Hindi ko pinansin. Hindi ako masyadong apektado. Bakit? Nako kahit sabihin ko yung pangalan di naman yun kilala. I mean, kung sasabihin ko at makikilala ng mga taong nanonood ngayon sa akin sa parokyang pinanggalingan ko, oo nga, Pader, tama ka. Ako, Pader, huwag kang mag-alala. Hindi ka nag-iisa, kami rin ginaganyan niya. So, alam niyo yun, kung mabuti ang pakikipagkapwa-tao noon, kung maganda ang karakter niya, lalong-lalo na sa mga kaparokyaan namin, doon ako mababazar Doon ako mag-iisip, baka totoo yung sinasabi niya sa akin. Kahit nag-iisa lamang siya. Kasi mabuting tao naman siya. Kaya naisip ko noon, hindi ko na kinakailangang isipin pa. Mabilis ako nakapag-conclude, hindi, okay lang. Kasi walang moral authority yung nagsasabi. Kapag ang tao na nagbabash sa'yo at nagpapaalala sa'yo, lalo pat ang focus, again, yung unang punto, yung pagkakasala na ginawa mo at hindi yung pagkatao mo, ay mabubuting tao. Makatuwiran, makatarong. Ay, ibig sabihin, nasa mali kang talaga. Ang problema kasi sa atin pinagpipilitan natin at tama tayo, gayong mali na pala tayo. Ang isang magandang paraan at palatandaan na ma-realize mo, ay mali na
Mali na sigurado yung ginagawa ko. Lahat na nagpapaalala sa akin ay mabubuting tao. Mabuting tao naman yung asawa mo. Mabuting tao naman yung anak mo. Mabuting tao naman yung magulang mo. Mabuting tao naman yung kapatid mo. Wala namang masamang tinapay. Wala namang masamang ugaling pinakita sa iyo. Ay most likely yung sinasabi niya na nasasaktan ka ay totoo. At yun ay para talaga sa ikabubuti mo. Totoo naman yung mga nang bash kay Pura. Lahat naman tayo makasalanan. Pero sinisigurado ko na maraming mga naapektuhan na kung kasalanan na pag-uusapan ay konti lang, maliliit na kasalanan lang. Mga banal na tao naman ang lubhang naapektuhan sa ginawa niyang yan. Yun ang mas naapektuhan yung mabubuting tao at walang kinalaman kasi wala naman din kasalanan. Kung paanong kapag nagloko yung asawa mo, gagantihan mo ng pagluloko o kaya gagantihan mo ng masama ito. Sinong maapektuhan? Yung asawa mo? Oo, konti. Pero ang mas maapektuhan, yung mga anak ninyo. Wala namang kinalaman yung mga anak ninyo sa problema ninyo. Kapag pinagpakitahan mo ng hindi maganda, yung kapatid mong nagpakita ng hindi maganda sa'yo. Apektado yung kapatid mo na pinagpakitahan mo rin ng hindi maganda? Yes, pero konti lang. Ang pinaka-apektado ay yung mga magulang ninyo na wala namang kinalaman sa pagkakagalit ninyo ng kapatid mo. Besides, anak nila kayo pareho. Pag pinakulong mo, yung isang tao na pwede mo namang patawarin at humihingi naman din naman tawad sa'yo. Sino ang mas apektado? Siya na ipakukulong mo? Oo. Pero ang mas at pinaka-apektado, yung pamilya niya na umaasa sa kanya, na maapektuhan talaga kapag ang taong ito ay pinakulong mo. Ang pinaka-apektado ay yung wala namang kinalaman. Kaya mas nagiging mabigat ang ating kasalanan kung ito ay ating kinatitigasan o mas pinaninindigan. Mga kapatid, huwag po nating isipin na tayo ang inaapi at binibiktima o nabibiktima kapag tayo nasa mali na. On the contrary, tayo ang lalabasan ng aapi at ang bibiktima kapag tayo ay nasa mali na pero tayo nagmamatigas pa. Sino bang nagmamatigas sa kasalanan kundi yung mga taong mayayabang? At yung taong mayayabang ang siyang may gana lang din naman na mang-api. Siguro naman nakapagtapon na kayo sa basurahan. And of course, ang tinatapon natin ay mga bagay na hindi na kailangan. Mga bagay na sira na, luma na, pwede nang dispatcha. At kung minsan, iba't iba rin ang paraan ng pagtatapon sa basurahan. May mga nagtatapon na basta tinatapon lang. May nagsushoot naman para malibang-libang. Pero meron ding nagtatapon nang may matinding galit na nararamdaman. Yung sukat, mabasag yung basurahan na gano'n. Sa inis, stress. Wala naman ang tinatapon natin. Ano man din ang paraan ng pagkatapon natin. Sana, huwag natin itong gagawin sa pananampalataya natin. Sinabi ko po ito sapagkat narinig natin sa ating unang pagbasa sa sulat sa mga Hebreo ang isang maliwanag na paalala o warning mula sa mga unang Kristiyano noon hanggang sa mga Kristiyano sa atin ngayon. Sabi dito, huwag niyong pabayaang mawala ang pananalig niyo sa Diyos. Sa Tagalog, medyo manipis pa, medyo magaan pa. Kasi mas gusto ko yung translation sa Ingles na ganito, do not throw away your confidence in God. O di ba mas diretso? Kasi kung literal mong isasalin ito, ang pupwedeng ibig sabihin nito, huwag mong itatapon ang pananampalataya mo. Mas diretso ito kasi yung sense nung una, yung Tagalog, huwag niyong hayaang mawala ang pananalig niyo sa Diyos. Para bang may sense pa ito na hindi mo sinasadya na mawala ang pananampalataya mo. Pero yung do not throw away your confidence in God. Ang sense nun, mayroong deliberate, conscious attempt to throw it away and therefore to lose it. Anyway, parang ito yung sense nung sa Matthew 10:46, I think. Yung istorya ni Bartimeo, na isang bulag, nang marinig niya si Kristo. Ano ginawa niya? He threw away his cloak. Hindi ito basta bumagsak lang sa lapag. Talagang tinapon niya. Bakit? Alam niyang hindi na niya ito kakailanganin pa kapag pinagaling na siya. Yun,
Maganda yung sense doon. Pero pagdating sa pananampalataya natin sa Panginoon, huwag ganun. Yung deliberate at consciously natin itong itatapon, mas mahirapan tayo pag ganon. Mas malala pa tayo sa nagtampo sa sinaing o sa kanin pag ganon. Sapagkat alam naman natin ang ginawa, ang ginagawa at gagawin pa para sa atin ng ating pananampalataya. Dahil sa ating pananampalataya, tayo naging tunay na mga anak ng Diyos. May access tayo sa Diyos sapagkat ang pinakatagapamagitan natin, dahil na rin sinasabi sa atin ng sulat sa mga Hebreo, ay ang Panginoong Jesus natin. May bonus pa ang ating mahal na ina. Kami pong mga pare, pwedeng sumablay pa sa aming pagdarasal para sa inyo. Kahit na sinasabi namin, ipagdarasal namin kayo, pero ang ating Panginoong Yesus, hindi. He always intercedes for us. Lagi niyang iniisip ang ating kapakanan. Lagi niya tayong pinagdarasal. Wala pong sablayan. Kaya't ang kanyang awa at biyaya ay available sa atin araw-araw. To top this all, ang buhay na walang hanggan na sa atin ay nakalaan. Wag lang nating tatalikuran ang pananampalatayang yan. Tulad ng sinasabi sa ating unang pagbasa ring napakinggan. Kaya nga, nagsimula yung paalala sa sulat sa mga Hebreo sa mga salitang alalahanin ninyo, remember. Alalahanin ninyo yung mga pagsubok na nalampasan ninyo. Nang pinapakita dito, hindi lang yung effort ng mga unang Kristiyano para malampasan ng mga pagsubok na ito, kundi ang mas pinalulutang dito ng sulat sa mga Hebreo, yung biyaya ng Diyos na ibinigay sa inyo upang malampasan nyo ang lahat ng ito. Alalaong pag sinasabi sa kanila, huwag niyong kakalimutan yon. Sapagkat kung wala ang Panginoon, hindi niyo malalampasan ang lahat ng iyon. At kung ginabayan kayo ng Panginoon kahapon sa mga pagsubok na yon, gagabayan pa rin kayo ng Panginoon ngayon at sa mga susunod pang panahon sapagkat hindi nagpapago ang Panginoon. Come to think of it, bakit nga ba natin itatapon ang pananampalataya natin? Bakit nga ba natin sasabihin na hindi na natin kinakailangan ang pananampalataya natin, na pwede na natin i-dispatch ang pananampalataya natin? Kung hindi naman tayo stress na stress, lungkot na lungkot, at disappointed na disappointed. Kaya nga, sa maraming mga nangungumpisal, na ang ikinukumpisal ay nang hina po, na wala po ang pananampalataya ko. Lahat yan! Walang hindi umiiyak sa lahat ng yan. Lahat yan umiiyak. Sapagkat ramdam nila ang kanilang panghihinayang, sapagkat alam nila sa puso at isipan nila na nawala ang pananampalataya nila hindi dahil sa Diyos, kundi dahil sa kanila, sapagkat nagpadala sila sa mga negatibong bagay na naranasan nila. Kaya nga, nangungumpisal sapagkat yung pananampalatayang itinapon ay muli nilang hinahanap para makita in as much as alam nila na ito'y kailangan pa rin nila. Siguro naman, na-experience nyo na po yung may naitapon kayo sa basurahan, akala nyo hindi nyo na kinakailangan, pero kailangan nyo pa pala. Ay, nagkukumaw ko yun. Kahit na marumihan ka, kahit na lumuhod ka, isuot mo pa yung ulo mo sa basura, makakita mo lang, lalong-lalo na kung very valuable yan. Sana, ganun din tayo sa ating pananampalataya. Kahit na either intentionally or unintentionally, dahil sa emosyon natin, itinapon natin ang pananampalataya yan. Maging mababang loob tayong aminin sa Panginoon, nagkamali ako, Lord. Umabalik ako sa iyo. At gawin natin ang lahat para makita muli ang pananampalataya ngayon sa pamamagitan ng pagdarasal. Mas doblehin pa natin, gayon din ang ating pagsisimba, ang ating pagpapakabuti, ang pag-iwas natin sa tukso, at ang pagpapalalim uli ng ating relasyon sa Kanya. Gawin natin yung ginawa sa Lucas 15, nung babaeng nawala yung kanyang isang salaping pilak, sukat baligtarin niya, halughugin niya, ang kasulok-sulukan ng bahay niya upang ito'y kanya lang makita. Kasi alam niya, ito'y kailangan niya. At nung makita na niya, anong ginawa niya? Tinawag niya ang kanyang mga kaibigan upang makisaya sa kanya. Ganon din ang gawin mo. Kung naranasan mong nagduwindel o sumadsad ang pananampalataya, o kaya itinapon mo ang pananampalataya mo, tapos nakita mo, nagkamali ka, kailangan mo ito. Hanggang sa matagpuan mo uli ang isang malalim na relasyon sa Panginoon.
Sinabi naman niya, if you seek me with all your heart, you will find me. So pag naranasan mo uli yon, sabihin mo sa iba, pangalandakan mo, ikwento mo, magkaroon ka ng testimonya. Hindi para makapagyabang sa kanila, kundi para sabihin din sa kanila na pwedeng dumaraan sa pinagdaanan mo o pwedeng daraan sa pinagdaanan mo na ang pananampalataya natin laging nandiyadyaan yan. Hindi mawawala yan. Ano man ang mga matitinding problema ang ating maranasan unless itatapon natin yan. Magpatotoo ka sa kanila na ang Diyos ay laging maaasahan. Huwag lang nating itatapon basta-basta ang ating relasyon sa Kanya. Sapagkat yun ay ating pag-iisip. Ang diferensya sa atin, alam nyo kung ano, masyado tayong mainipin. Gusto natin agad makuha natin ang ating hinihiling. Gusto natin trabaho agad, yun ang hiling mo eh. Gusto natin magandang negosyo agad, yun ang hiling mo eh. Gusto natin mas agad ang problema, yun ang hiling natin eh. Magbago agad yung tao na ipinagdarasal mo, yun ang hiling mo eh. Maging masaya na agad tayo. Nakakalimutan natin maghintay. Nakakalimutan natin na dapat nating mas pairalin ang pananampalataya natin. Hindi lang upang makuha ang ating inihiling, kundi upang matupad ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Ano ang sabi? Seek first the kingdom of God. Pag sinabing kingdom of God, paghahari ng Diyos, kalooban ng Diyos, and everything will be given you. Yung kalooban muna niya bago yung kalooban natin. Kung kalooban lamang natin talaga ang ibibigay niya, napakadali nun para sa Kanya. Now kung kinakailangan tayong maghintay, ay siguradong may mas pine-prepare siya. Something bigger, something better, something brighter. And when it is something bigger, brighter, and better, siguradong hindi lang yun para sa atin, kundi para sa mas nakararami, lalo na para sa mga taong mahalaga sa atin. Kaya nga sa ating mabuting balita, nung magtanim ng binhe, namunga ba agad? Nahitik ba agad? Nahinog ba agad? Hindi. Kaya nga ang paalala, you go on with your everyday life muna. Tama, humiling ka sa Panginoon, pero huwag ma-focus masyado kasi maiinip ka. Sana'y kung walang nangyayari, meron. Meron siyang ginagawa. At ang ginagawa niya ay hindi lamang yung gusto mo, kundi yung gusto niya. Sapagkat yun ang mas mahalaga. Sa gusto niya, bahagi lang, katiting lang na bahagi yung gusto mo. O hindi nga ba't sa pagtatanim? Sabi natin, kung ano ang itinanim, yun din ang aanihin. Pero hindi lang yun. I mean, pag nagtanim ka ba ng isang buto, ang aanihin mo, isang manggalang din dahil isang buto ang tinanim mo? Hindi. Pag nagtanim ka ng isang binhi, marami kang aanihin. Sagana, kaing-kaing. So yung kalooban mo, yung isang binhi lang. Yung kalooban ng Diyos, yung kaing-kaing na mga blessing. Madali para sa Kanya ibigay ang hinihiling mo. Kung hanggang doon lamang talaga ang kalooban niya para sa iyo, pero you and people around you deserve something better, bigger, and brighter. Kinakailangan munang matupad ang kalooban ng Diyos para sa atin bago natin makuha ang ating hinihiling. Kaya dapat, kapag tayo nagdarasal ng ating mga hinihiling, gaano man tayo kaatat, ma-receive yung ganyang blessing. Ang mas magandang pakinggan na panalangin para sa Panginoon ay hindi, Lord, kailan mo ba ibibigay? Kundi, Lord, ano pa nga ba ang dapat kong gawin? Ano pa nga ba ang dapat kong isurrender sa iyo? Ano pa nga ba ang dapat mong iayos sa buhay ko? Maging sa pamilya ko. Ano pa nga ba? Sige, Panginoon, susunod ako, magpapaubaya ako. Sa gayon, palagay ko, mas mabibilis ang pagtupad ng Panginoon sa ating hinihiling sapagkat yung pagpapaubaya natin sa Kanya ay bahagi ng mas mahalaga niyang kalooban para sa atin, para sa bawat isa. Huwag nating ipilit yung gusto natin na maisasacrifice, yung gusto ng Diyos para sa atin.
sapagkat mas malaki ang mawawala sa atin. Bibigay sa iyo yung isang manggalang, hindi yung kaing-kaing. Hindi ko alam pero pwedeng applicable. Yung nangyari sa alipughang anak, sabi niya, gusto ko yung mana ko, bigay mo na. Di binigay sa kanya. Pero tingnan ninyo, yung ibibigay pala doon sa hindi nagmadali sa mana niya, yung panganay na anak, although nagkamali din naman, ito talaga. Pero anong sabi ng ama? Ang lahat ng sa akin ay sa'yo. So mas maraming blessing yun. Hindi lang yung para sa kanya, kundi kung ano din yung para sa akin, ibibigay ko din sa'yo. So ito sana mga kapatid, ang hilingin nating realization para sa araw na ito. Lalo pat sa mga blessing na hinihiling natin, dala rin ng mga problemang nararanasan natin ay naiinip na tayo, naiinis na tayo, nabubwis na tayo. Huwag. Maging matyaga sana tayo. At ang hangarin natin, yung anihan, hindi basta yung ating kagustuhan, yung kalooban ng Panginoon, sapagkat alam naman natin at proven na dapat natin yan. Siya ang mas nakakaalam, mas tama ang kanyang paraan, mas perfect timing ang kanyang panahon para dyan. Amen. Ilagay na